Tingnan nyo to mga ka-angel, oh. Nag-create talaga siya ng hole. Tapos ang init niya mga ka-angel dito. Ramdam ko yung init niya. Akala mo yung parang nagkakamping ka na nag-ano kayo ng kahoy. Ganun po yung feeling. Oh. Ang init po yan. Pagka po na-shoot ka dyan mga ka-angel, wala yari na. Lapnos ang mga balat mo. Yan, oh. Init siya. Sumisingaw talaga. Yan, oh. May banda doon mga ka-angel. O, tingnan mo, bumubulwag doon mga ka-angel. O, yan, yan. Hula ho mga ka-angel! Ito naman po ang yung lingkod ninyong katrabaho at kalakwatsa, Kuya JJ. So ngayon mga ka-angel, at may breaking news po tayo ngayon. At buti na lang po ay wala pong nasaktan. At kung maalala niyo po, nag-upload po ako ng about sa Yellowstone geysers, dito sa Norris Geyser. Mga ka-angel, may latest po I think. So yun mga ka-angel, at may yun yung sa Yellowstone. Okay, sa Yellowstone mga ka-angel ay isa po siyang yung pinuntahan namin na national park. Is the oldest national park in the world and is a dormant volcano mga ka-angel. So yung Yellowstone is a dormant volcano. So it means dormant po mga ka-angel is volcano siya, pero matagal na siyang hindi nag-erupt, yung sumabog. I think if I'm not mistaken, siya na mga nabasa ko is around more or less 70,000 years ago na yung last na eruption niya, na major eruption. So since ang dormant is parang hindi na siya pumuputok, but sabi ng mga geologists, it can erupt again anytime or soon. So pagka po pupunta tayo doon mga ka-angel, lagi po tayong magdadasal at always be careful kasi natin alam kung anong mangyayari doon sa Yellowstone na yun. So like now, may nangyaring explosion I think last Tuesday or yesterday doon dito sa may Old Faith. May Old Faith tawag kasi nila yung pinunta namin is Norris Geyser. Yung sa Old Faith Geyser is siya yata yung pinakaunang na-discover na geyser area doon sa Yellowstone. So kaya naging sikat siya. So parang siya yung original. So doon po nangyari yung sa distance po ng pinuntahan namin na Norris Geyser area is around more or less 30 minutes drive from the Norris Geyser. Pupuntahan po sana namin yun, yung Grand Prismatic na colorful na basin. After that is yun yung Old Faith Geyser na sana. Pupuntahan sana namin yun mga ka-angel kasi yun yung sikat. Kasi yun yung pinaka-active na area ng mga geyser, yung mga talagang bumubulwak, yung may parang fountain na ganun. So in that case mga ka-angel, doon sa walkway na ginaraan yung mga kahoy ay buti na lang at walang nasaktan. Kumbaga papunta pa lang yung mga tao, nag-explode na yata siya. Ang taas din mga ka-angel, yung height niya, at parang nawasak yata yung footbridge yung kahoy na ginawa nila. So in that case mga ka-angel ay marami rin po may mga namatay na rin po pala doon. I think sa nabasa ko may isang I think old guy na I think 2 years ago parang nahulog yata siya sa isang basin, yung parang hole o parang yung isa yung binibideo ko na parang kulay blue na parang sa hot springs na yung nahulog yata siya doon at hindi siya nakita, na parang na-rescue agad kasi mga ka-angel I think around 150 degrees po yata yung init nung yung init nung yung pool na yun. Ang boiling point of water po mga ka-angel is 100 degrees. Paano pa kaya yung 150?
So after a few days po yata, hanggang sa nakita na lang nila na parang sign na parang yung parts po ng katawan, yung pit pot po yata is parang lumutang ganyan na lapnos na, of course parang parang hindi ko maano na masyado yung nabasa ko, kung nakita pa yung body for sure na siyempre parang nasunog na mga ka-angel yung dating. So very dangerous po mga ka-angel. Pag maganda siya, amazing, is wala po sa Canada yata to mga ka-angel. Pili lang po yung may mga lugar na may geyser all over the world. So at yung Yellowstone mga ka-angel ay siya yung pinaka maraming geyser sa buong mundo, na I think almost 50% more or less yung sa Yellowstone. Kasi yung Yellowstone mga ka-angel, kaya tinatawag ng Yellowstone caldera, ay nakapatong pala siya sa isang dormant na volcano na it was nag-erupt po siya more or less 70,000 years ago. Kaya pag dormant po, unpredictable po minsan, anytime pwede na po siya mag-explode. Kaya lagi tayong mag-iingat pag bibisitahin natin yung Yellowstone. At yung nangyari po nung Martes mga ka-angel ay isang tinawag nila biscuit basin, kasi hugis biscuit daw po kasi yung niya, tsura, at yung basin na yun, at nag-explode po siya. I think nag-explode din po sa mga active din na geyser pala yun. Nag-explode siya, I think that was 15 years ago, yung last niya na yung major talaga nung gumaganon. Pero yun. Pero makainil, yung pinakamataas na yung height ng geyser is doon sa pinuntahan namin, na hindi namin natsambahan kasi that time kasi occasional. Yun po yung Steamboat Geyser doon po sa Norris Geyser area. Hindi namin natsambahan that time, at siguro kaya occasional nakalagay sa information. So yun mga ka-angel, pagka makikita nyo yung video, makalat po kayo sa social media yan, at makikita nyo talaga yung explosion nya. So may mga na-aksidente na po rin talaga, may mga nahulog sa basin. Usually may mga nahulog, at very dangerous po talaga yung lumusong mga ka-angel. Ingatan natin, tingnan natin mga chikiting natin kung naglalakad tayo, kasi yung parts, may mga parts na wala pong yung hawakan, saka parang open siya, pwede ka mahulog. At saka yun na nga, kita nyo man po yung video ko mga ka-angel, itong video ko na ito, yan ayan, kikita nyo mga ka-angel, umuusok siya. Kaya that time mga ka-angel, kinakabahan ako, hindi natin alam, baka may pumutok ba. But of course yun na nga, dormant is a dormant volcano. Yung Yellowstone, it doesn't mean hindi siya active, just like the Taal volcano or Mayan volcano na they consider active volcano. It means talagang nag-erupt yan. So since a dormant, ang nangyayari yung hotness ng mga tubig sa ilalim ng vulkan is nagre-release siya, kaya nakikreate siya ng mga basin, mga hot spring, kasi doon siya, kung walang labasan siguro mga ka-angel, parang kulob, alam niyo naman yung isang bagay pagka po nainitan niya, isasabog yan kung hindi walang sisingawan. So ganun po yung Yellowstone, since napakarami pong geyser, kaya doon po lumalabas yung init na kinikreate niya, kaya nare-release yung init, kaya parang sumisingaw siya. Kaya yung sa Yellowstone, I can say na maaaring safe siya, but we still need to be very careful at maging mapagmatsyag lagi yung sa mga nakikita natin kumukulo or parang may yung usok. Lagi natin i-monitor yun, at huwag tayong masyadong magtagal, kasi hindi natin alam, baka mag-explode din siya ba, tulad nung nangyari dito sa Biscuit Basin. Kaya yun mga ka-angel, at ginawa ko tong video na ito mga ka-angel para lang ma-aware tayo lahat, kasi nakita nyo naman, para talagang volcano. Mas maliit nga lang yung dating, pero dangerous pa rin, because nasira po, tingnan, nasira yung daan. Ay buti na lang, walang nasaktan daw, walang na-injured na major, kasi parang nila, parang naunahan na nila na parang pumutok na, parang ganun. So yun mga ka-angel, at yun, mainit po sa area na yun mga ka-angel. At since we are walking above a dormant volcano doon sa Yellowstone, so
anytime, sabi ng mga geologists, anytime pwede na mag-explode soon. Kasi matagal na yung last na nag-erupt siya, thousands of years ago. So pagka po, so geyser ang tawag nila mga Angel. yun, kaya kung wala siyang malabasan ng mga singaw-singaw, yung mga tubig ganyan na mainit, ay yun ang delikado. Kaya okay din na may mga geyser kasi doon sumisingaw. Ugat, parang ugat ng volcano. So yun, hindi tayo expert, but sa aking pag-analyze at aking pagkakalap sa pagbabasa natin, yun po yung aking parang pagkakaintindi yung about sa Yellowstone. Yellowstone is a very beautiful area. Very rare lang po yan. Wala tulad ng sinabi ko, bihira yung bansa na may geyser. Yellowstone, it has more than 50% of all the world's geysers, parang ganun. So yun mga ka-Angel, at aking naibahagi, at pwede nyo pong panoorin ulit yung aking video about sa geyser. I think the title is parang yung Grand Prismatic, tsaka yung parang may volcano. So ito po yung ano niya, yan. Panoorin po nyo yan, at para magkaroon kayo ng idea mga ka-Angel. You can try internet as well, so that you can get some facts about sa Yellowstone. At once, maganda mga Angel, before man lang tayo tumanda, bisitahin nyo po yun mga Angel, kasi may mga paakyat, at least malakas pa tayo makyat, naglakad-lakad. So yun mga Angel, at yun aking bahagi ngayon, at thank you. At kailangan nating pumunta muna ng family doctor natin para kumuha tayo ng medical about sa mamaya pala, isa sa uli muna natin mga Angel, yung nabili natin online na portable air condition. Kasi po mga ka-Angel ay very useful po siya kasi mainit ngayon, at kung gusto mo lang palamigin yung isang area, so may portable air condition ka is okay. Unlike po kasi kung meron ka talaga air condition na malaki na kailangan mong palamigin lahat ng buong bahay, pag hindi naman kailangan, syempre makakasave ka ng kuryente kung isang maliit lang na area lang palalamigin mo. So yun yung mga purpose ng mga portable air condition, which is yun yung mga maganda. I like yung mga kinakabit na old style na ikabit mo sa bintana, ganun. Doon plug and play ang dating mga Angel. Lagyan mo lang ng hose doon sa bintana, ayos na. So try nyo po yan sa online po sa Best Buy, at makakaroon kayo. Naka-sale po siya ngayon mga Angel, it's around 370 something, 379 I think. Inside the original price around 600, between 6 to 700 something like. It's on sale right now online, check niyo po yan, at para at least makatulong po sa atin lahat yan. So yun mga Angel, at see you later. So mga Angel, andito pa tayo sa isang store, at return natin yung isang order natin na portable air condition sa online sa Best Buy po. Naka-sale po kasi siya ngayon, yung 14,000 BTU. is a very powerful po na magpalamig sa isang place, kasi 14,000 po yung BTU niya. Naka-sale siya ngayon. Nakuha ko lang siya ng 379 Canadian dollar, at lumalabas lang po na binayaran ko yung mura. Naka-sale po siya ngayon mga Angel, halos kalahati po yung price na yung discount. So check niyo po yan sa Best Buy, which you can check it in online. Ito po mga Angel, Pero mga Angel, yung presyo niya, 379, 14,000 BTU. So dito po sa Alberta, since sa Alberta tayo, it has only 5% tax, the sales tax. So kaya mura pa rin yung babayaran. So ito pong product is from British Columbia. It was shipped from British Columbia to Alberta. So kahit po sa British Columbia po kayo bumili, pag nandito po kayo sa Alberta, kailangan Alberta pa rin yung tax rule po ninyo. Pakita ko po yung mga ganyan. I-return ko siya, pero sabi nila by next week ulit yung another order, kasi may missing parts po kasi in-order natin. So kaya, pero buti lang, may very helpful po yung isang Canadian. Helpful po yung nag-assist ka nga sa akin na Canadian, kasi sabi niya very good daw yung
yung nabili natin dahil meron din daw siyang ganun. 7 years na yung kanya, malakas pa talaga yung hangin niya, yung buga. 14,000 BTU din siya. So yun, nagkwentuhan kami at mga ka-Angel, nagpunta rin pala siya ng LA. Pinapili ko siya kung anong pipiliin niya, kung Calgary ba o LA. Parehas kami nang inisip, mga ka-Angel, Calgary daw. Kasi yung mga tao is very friendly dito compare sa LA, which is true, mga ka-Angel. So hindi ko sinasabing pangit ang LA, but kailangan din natin i-consider lahat ng bagay kasi sa isang lugar. So dito po mga ka-Angel, yun, no? Yan, return ko siya. Yan po yun. Ikot-ikot muna tayo mga ka-Angel kung may mga sale dito sa Best Buy. Maganda rin po dito mga ka-Angel kasi nagsisale sila madalas. Ayan yung mga washing machine, oh. Tingin tayo dun. Yung missing parts kanina mga ka-Angel, tinignan yung isang Canadian ko, may parts doon sa warehouse nila. Fortunately may isa daw na natitira pero nakuha na nung may nung one time yata. Ka-Angel, naka-sale siya, oh. Samsung 65 inches mga ka-Angel, oh. Dati siyang 849, 579 na lang. Parang open item siya, pero okay lang yan, basta okay naman yung quality. Ito 529 mga ka-Angel, oh. Hisense nga lang siya, 65 din. Pero tulad ng sinabi ko mga ka-Angel, basta gumagana, maganda yung quality ng picture, doesn't matter na po yung pangalan. Money wise po tayo kasi inflation mataas. Yung ibang TV namin mga ka-Angel, hindi naman po masyadong kilala, pero awa ng Diyos, buhay pa hanggang ngayon mga ka-Angel. Uy, nakasale yung e-bike nila mga ka-Angel, oh. Dati siyang 699 na lang. Yan, pwede natin gamitin ito kung mamamalingke lang tayo ng hindi mabigat. Tingin tayo ng computer mga ka-Angel kung may mga magandang deal dito. Pwede natin sa pang edit. Ito ano kaya ito? Dell mga Angel, oh. 599, 15.6 inches. Pwede rin ito. Nakasale ng mga laptop nila mga Angel, oh. HP touchscreen. Halos siya nung 849 na lang. Yan, oh. Pag-isipan natin ito mga Angel. CPU mga Angel, oh. Maraming mga nakasil. Pero pag manalo tayo ng loto at ng klase, bibilhin natin. Really? Ganda ito mga Angel, oh. 2.4 mga Angel, oh. Refrigerator lang Canada. Siguro matibay ito dahil Canada siya, so lagi siyang malamig siguro. Pwede. Maganda to sa mga beer siguro. So uwi na muna tayo mga Angel. Ay, dadaan pala tayo ng registry kasi ma-expire na yung ating license dito sa Alberta. Kailangan ng commercial kasi yung license natin mga Angel. Ibig sabihin po, pag commercial mga Angel ay kailangan nyo ng medical from your family doctor para i-certificate po kayo na fit po kayo sa pag-drive. As a rule po kasi dito sa Canada, even in the other provinces na because since you are a commercial driver, it means po na pwede po kayo mag-drive ng taxi, yung mga ride-sharing company, yung school buses na maliliit, at saka yung ambulance. Yun yung so pwede ka pong mag-drive doon since you need to interact with other people. Kailangan magsasakay ka ng pasahero or may ipagdadrive ka, ay kailangan po ng isang certificate na fit po kayo mag-drive. So titingnan po nila usually, and of course yung mata, yun ang number one.
And then next is yung kung of course yung health mo, kung baka may high blood pressure ka, yung mga serious sickness na makaka-apekto sa pagdadrive po ninyo. So yun mga ka-angel, na kailangan alagaan natin ang sarili natin. Huwag nating abusuhin. We might eat some like yung mga hindi magandang food, but we need to balance it. Pag kumain tayo ng isang ma-cholesterol, bawian natin yan ng magagandang food o healthy food after. So we need to balance everything kasi lahat tayo tumatanda mga ka-angel, at mahirap po magkasakit dahil maapektuhan lahat. So at yun mga ka-angel, labadan natin na registry at nakakuha na tayo ng certificate kanina. Yun yung linakad natin at awa ng Diyos, okay naman po tayo. At thanks God at okay tayo at pupunta na tayo sa registry para ma-renew na po yung license natin. At para po maka tuloy-tuloy ang paglalakwatsa natin, kasi pag wala tayong license mga ka-angel, mahihinto ang paglalakwatsa natin. So yun mga ka-angel, at i-renew ko na dahil hindi na aabot, baka hindi ako maabot dun sa kung magpa-schedule ako ng truck driving, yung truck road test. Baka hindi ako makakuha ng sked na bago dun sa expiration, kaya nag-renew na lang ako for sure para tuloy-tuloy ang pagdadrive natin. At hindi bali na lang na magbayad na lang ako ulit kung sakali man po awa ng Diyos ay pumasa tayo sa road test. Magbabayad ka lang naman po ng not na hindi naman sumahal. Siguro babayaran mo lang yung card, yung replacement ng card pagkasakaling pumasa ka. So yun. At yun mga ka-angel, so magpupunta tayo ng registry. See you later. Pupunta tayo ng registry mga ka-angel. Pupunta tayo sa Shaughnessy. Tayo sa loob mga ka-angel. A few moments later. So yun mga ka-angel, at tapos tayo. At yun na nga, tama nga yung iniisip natin mga ka-angel, na yung iniisip natin kanina na magdodouble ba medical. Kasi po mga ka-angel, dahil pa sa sobrang busy natin at dami nating inasikaso from the past months, hindi natin nasikaso yung truck driving natin hanggang umabot tayo ng pinaka-deadline. So since ma-expire na yung license ko by next month mga ka-angel, at saka hindi ako makakuha ng schedule by next month sa truck driving, baka lagpas na dun sa expiration, kaya yun, nag-renew na lang ako. Kaya pagka nag-road test ulit ako ng class 1 truck, kailangan ko ulit ng another medical kasi naka-indicate kasi nung mga ka-angel na renewal for class 4. Hindi po pala pwede pagsamahin yun, kasi since yung class 1 po kasi mga ka-angel ay mas higher po yung kanyang status, mas marami siguro i-question doon sa medical form. Kaya yun, no choice tayo mga ka-angel, okay lang yan. Basta kung ganun talaga ang sistema, sumunod na lang tayo. Kasi yun na nga. But anyway, importante may renew, pumasa tayo, and that's it. Okay lang yan mga ka-angel. At tayo manghihinayang umadisappoint sa mga bagay na nangyayari sa atin, dahil minsan walang perfecto sa buhay. Kaya kailangan may mga ganyang circumstances. So gawin na lang po natin ay move forward at gawin na lang natin yung mga talagang rules. So yun mga ka-angel, at okay na, tayo na lang natin yung license natin na ipadala sa mail, at good to go ulit tayo. At next step yung ipasa na lang natin yung road test sa class 1 para mairaos na natin lahat. At yun mga ka-angel, yung kanina pala sinabi ko, yung puti, yung Canadian doon sa Best Buy na kwentuhan kami, sabi niya, bigla na kasi niyang nasabi na dahil yung apelyido natin parangan ng place, napunta raw siya doon sa Los Angeles. So sabi niya, tinatanong ko siya
Anong pipiliin niya? Kung mapipiliin niya ang Calgary ba or Los Angeles, sabi niya it's very tough kanya. Kasi yun na nga, hindi ka maboboring sa LA dahil talagang maraming mapupuntahan. Pero sabi niya, yung mga tao kasi mas friendly dito, sabi niya, sa Calgary. Of course, sa Canada. Yun po yung isang mga asset po ng Canada, mga ka-angel. Kaya sinasabi ko lagi ay yun, nung may one video ako na talagang pinagtatanggol natin yung Calgary. Ang isang bagay po kasi pag-uusapan natin yan kung bakit Calgary ang lagi kong parang i-choose natin. Kung magpapiliin man ako ng mga city na pinuntahan natin, itatopic natin yan para maunawaan natin ng ating mga kababayan yung mga reason. Kasi po simple lang po yun, mga ka-angel. Magbigay ko ng isang comment na simple lang to make it easy to understand. About sa pagkain na lang, may ulam tayong barbecue. Dahil barbecue, kailangan natin ng kanin. Pilipino tayo, kailangan natin ng sausawan, kailangan natin ng sili, talagang para kumpleto. So, para mas maganda yung kain natin, mga ka-angel, ay kumpleto lahat yun. Hindi lang pwedeng sausawan lang ang meron, may manok pero walang kanin. So incomplete, mga ka-angel. So tulad na po sa pag-select ng mga lugar, kailangan natin i-consider lahat. Kailangan lahat ng category ay maganda. So like I said, yung mga, like for example, yung mga tao, i-consider niyo yung tao, yung paligid natin. Kung safety ba tayo, safe ba tayo, friendly ba yung lugar, o racist. So pangalawa, yung mga makukuha nating benefits. Pangatlo, yung ambience, yung surroundings, yung weather. Pang-apat, yung transportation, mga ganyan. Maraming bagay, yung mga example lang ganon. So lahat po yun i-consider natin. Hindi po pwedeng iisa lang o dalawa. Like say for example, dito sa lugar na ito maganda yung mga building. Hindi natin pwedeng kainin ang mga building, mga ka-angel. Di ba? Or sa lugar na ito maganda ang mall, o hindi natin makakain ang mall, mga ka-angel. So yun, i-balance natin lahat yan. At kailangan nating pag-aralan lahat, i-balance natin lahat. Kaya ganun na yun nangyari sa Calgary, mga ka-angel, na nabot siya, nasabi ko sa last video ko, nabot na naman siya as one of the most livable city, one of the most livable city in the world, dahil sa lahat po ng category criteria ay mataas po yung percentage talaga ng Calgary, mga ka-angel. Kaya yung ibang lugar maaaring mataas yung isang category or isang criteria sa kanila, but the other criteria ay mababa. So pag i-average nyo yan, pagka sobrang baba yung isang criteria, yung percentage, ihilain niya ngayon yung rate niya na sa mataas, bababa siya. So pag sa Calgary, mga ka-angel, hindi man siya top, for example sa isang category, nandun po siya sa mataas na level. Kaya pag i-average yun, ay pag-a-appear na yung Calgary is top 10 talaga sa consistently nandun sa top 10 na mga city. Kaya nga talo niya yung Toronto, talo niya yung Vancouver, talo niya yung Montreal na mga top 3 na city ng Canada. So yun, in general, mga ka-angel, kasi yun. So but those cities, Toronto, Montreal and Vancouver, because they are still part of Canada, they are very beautiful city as well, especially Montreal. I've never been there, maybe soon, but as far as I know, yung mga kaibigan ko na galing doon, kausap ko, ay very, and even the Canadians, pagka nag-aasa ko sa kanila, they recommend Montreal and Quebec area. So yun, mga ka-angel. So yun muna ang mga video natin, mga ka-angel, at dinagdagan ko lang dun sa mga US travel natin, at tuloy-tuloy yung pag-upload natin para may share sa inyo. At thank you very much sa panunood, mga ka-angel, at I really appreciate sa mga nag-subscribe po sa akin, at thank you. At yung mga nag-watch sa akin, lahat po kayo, mga ka-angel, ay ginawa natin itong video na ito at makapag-share ng mga opinion para makatulong po sa ating lahat. At hanggat kaya ng aking
aking ideas, ganyan, na magbigay ng mga advice sa sharing, ay gagawin natin lahat yan. Nag-enjoy na ako sa ganito mga angel, na nakapagbibigay inspiration na advice sa mga kapwa natin. Kaya yun mga angel, at salamat, thank you very much. As always, pray to God, always stay safe, stay healthy, and pray hard. It really works mga angel. So hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang inyong katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. May God bless you always. Hanggang sa muli. Thank you.